What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about paano bayaran ang credit card bill gamit ang GCash, Maya, Cbank, ShopeePay, BDO Online, and BPI Online. So pangalawa is understanding SOA or Statement of Account. Ano nga ba yung ibig sabihin ng Statement of Account? Ano yung mga napapaloob dito? Pangatlo is dapat tandaan kapag ikaw ay nagbabayad ng credit card. Kasi guys, may mga dapat kayong tandaan kasi pag nagkamali kayo, may babayaran pa rin kayong interest and penalties. Pero bago yun, nais muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong i-share ng mga tutorials, knowledge, and experience in the future. Kaya naman huwag niyo makalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga i-upload kong vlogs. Yun lang po at maraming salamat. At saka pag-uusapan din natin guys kung ano yung ibig sabihin ng minimum amount due. So yung minimum amount due guys, uunahin ko na is yun yung para hindi kayo magka-penalty. Ano yung ibig sabihin doon? Kapag binayaran nyo yung minimum amount due, ibig sabihin, magkakaroon pa rin kayo ng interest doon sa remaining balance ninyo. Halimbawa, binayaran nyo lang yung minimum amount due, yung natira is i-multiply by 3%. So yung result, yun yung magiging added amount sa next statement of account nyo, which is yung interest na sinasabi. Kaya naman dapat yung bayaran is buuin nyo na guys yung statement balance ninyo para wala kayong interest na babayaran. So, una nating pag-uusapan guys is paano nga babayaran yung credit card bill natin gamit ang GCash, Maya, Cbank, ShopeePay, BDO Online, and BPI Online. At saka, syempre kahit anong platform actually, pwede nyo itong i-apply kasi ibibigay ko sa inyo yung way or steps kung paano mapunta sa credit card bills payment. So, syempre guys, kapag nagbabayad kayo, of course, punta kayo dun sa platform na gusto nyo, halimbawa coins.ph or any e-wallets kung saan pwede kayo magbayad ng bills. So, syempre, pagka-open nyo, halimbawa natin guys is yung GCash kasi ito yung malakas or may wide coverage kumbaga. So, ito halimbawa lang ito guys ha, pero same lang din yung steps. Ganun din yung hahanapin nyo if ever na ibang platform or e-wallet yung gagamitin nyo or ibang online banking, Metrobank, BPI, BDO, West, kasi maraming online banking sa ngayon. Halos lahat ng banks is meron ng kanya-kanyang online banking at lahat sila ay may partnerships with any other bank's credit card para pwede kayo makapagbayad kung yun lang yung savings account na meron kayo. So syempre kapag may BDO kayo or BPI, pwede nyo bayaran yung bill nyo ngayon sa Security Bank, sa Metrobank. It's because may partnership sila na nangyayari na sinasabi. So ito guys, halimbawa natin yung GCash. So pagka-open nyo ng GCash application guys or yung GCash account nyo, makikita nyo yan sa landing page. Kumbaga, ayan yung balance, makikita mo. Tapos may mga options dyan, send, load, ganyan. Unang-una yung hahanapin is yung bills or pay bills. May mga kanya-kanyang terms sila eh. May bills at saka pay bills. So sa GCash is bills lang yung nakalagay. So, i-click nyo yung bills. Makikita nyo ngayon, ayan, pay bills. Electric utilities, water utilities, cable, internet. Hanapin nyo syempre yung credit cards kasi credit card yung babayaran nyo. So, pagka-click nyo ng credit card, papilian dito marami. Ayan, AUB credit cards, bank card, or Visa, or JCB. Bank of Commerce, BDO Amex, BDO MC, Visa, GCB, and Union Pay, BPI credit card, China Bank credit card, CTBC Bank Visa cards, West Bank. So, ito lang yung nakita ko guys sa GCash actually ng mga credit card. Baka hanapin nyo, bakit wala yung Metrobank, bakit wala yung HSBC? Ibig sabihin lang nun guys is walang partnership na nangyayari. So, ngayon ang dapat nyo gawin is maghanap kayo ng iba pang e-wallets or platform na kung saan nandun yung credit card ninyo. Kasi may sinasabing partner agreement guys. Hindi naman kasi pwedeng mag-decide lang si GCash na ilagay niya dito yung HSBC or yung Metrobank, Security Bank na walang permission. May partnership na nangyayari kasi malaking ibang usapan yun guys. So halimbawa natin ngayon is yung BDO. So nakikita nyo guys, yung BDO is dalawa. BDO Amex at saka BDO MC, Visa, GCB, and Union Pay. So ibig sabihin dito guys, kapag American Express yung credit card nyo sa BDO, of course, dito kayo sa BDO Amex. Kung Mastercard naman or Visa, GCB, or Union Pay, dito kayo ngayon sa portal na to. So kung napapansin nyo guys, wala dito yung BDO Diners Club. So, ibig sabihin, hindi affiliated dito yung BDO Diners Club. So, maghanap kayo ng ibang platform na kung saan pwede kayo magbayad ng Diners Club. Kasi, 5 lang yun nandito. 6 kasi yung klase ng credit card, meron yung BDO. Halimbawa natin is yung hawak yung credit card sa BDO ay Mastercard or Visa or GCB or Union Pay. So, ito yung kiklik natin ngayon.
Pagka-click nyo guys, ay makikita nyo ngayon, pay bills, BDO, MC, Visa, GCB, and Union Pay. Posting period within 3 banking days or business days. So, ibig sabihin, pag nagbayad kayo ngayon, bibilang kayo ngayon ng 3 business days. Ano yung ibig sabihin ng business days? Business days guys. So, dapat hindi kasama yung holiday or weekends. Dapat operational yung bangko. Ibig sabihin, may office days. Kapag nagbayad kayo ngayon ng Friday, so, ang posting date niyan is Friday, so Monday, Tuesday, Wednesday. So, nasa Wednesday, most probably, yung posting date niya. Kaya naman kung ikaw ay yung due date mo, matapat sa weekends, make sure to pay it ahead of time. Dapat, Martes pa lang or Miyerkules, nagbayad ka na. Kasi, mahirap na magka-penalty, guys. So, ayan, nakikita nyo, you will be charged a service fee of 10 pesos. So, may service charge po kapag hindi ka mismo nagbayad sa bank mismo. What I mean is sa online banking. Halimbawa, BDO, kapag hindi ka nagbayad sa online banking ng BDO, gamit yung savings account mo, may bayad siya. Pero kung sa savings account ka mismo, sa online banking ng BDO nagbayad, walang bayad. So ngayon, nandito tayo sa GCash, kaya may charge siya na 10 pesos as convenience fee. Ngayon, lalagay nyo dito yung credit card number. So ano nga ba yung credit card number? Yung nasa harap guys, na credit card number. Yung 16 digits. Yun yung account, magiging credit card number nyo. Tapos yung email, lagay nyo dito kasi doon ipapadali yung receipt. Tapos ngayon, nakalagay dito, protect your bills now, thank us later. So, I guess hindi ko naman ito inire-recommend. Kung basta, make sure lang na tama yung babayaran yung account. Kasi kapag nangyari yon, magkakaroon kayo ng problema. Ganun siya. So, next natin guys, kapag na-input na yun ng credit number. Tapos pagka-next nyo, i-confirm nyo na lang. Ganun lang siya kabilis. Then, wait kayo ng 3 days para ma-post yung payment nyo. Ganun lang siya. So, yun yung halimbawa guys, no? So, halimbawa dito sa GCash, wala nga yung credit card ninyo, hanap kayo ng ibang platform or e-wallets. Ganun lang yung gawin nyo. Pagka-open nyo, syempre, alam nyo naman kung paano mag-login sa account nyo, diba? Open nyo lang, hanapin nyo yung bills, tapos credit card. Kasi, pag sinabing bills, nandiyan yung Meralco, PLDT, cable, ganyan, internet. So, hanapin nyo yung credit card kasi credit card yung babayaran nyo. Tapos, hanapin nyo yung ngayon, yung credit card company ninyo, kung BPI, BDO, Metrobank, Security Bank. Kung wala doon, ibig sabihin walang partnership with them. So, hanap kayo ng ibang platform. Ganun lang siya. Yung next natin pag-uusapan is yung understanding statement of account. So, ano nga ba yung statement of account? Diyan napapaloob guys lahat ng transactions nyo sa credit card. Statement of account and credit card. So, ibig sabihin, nandyan lahat, kung magkano yung nagastos mo, andyan yung summary, kung nakikita nyo naman, at saka yung credit limit, nandyan din, makikita nyo. At saka yung sinasabi na outstanding balance. So, alam nyo ba guys na bawat bank or credit card is iba-iba yung terms na sinasabi sa outstanding balance. Which is, yun yung kailangan yung bayaran ng buo para hindi kayo magka-penalty or magka-interest charges. So, sa bawat credit card company guys is iba-iba siya. Para hindi kayo malito, ito yung mga nakalap kong details ng ibang credit card company sa ginagamit nilang terms when it comes to statement balance, which is yung kailangan yung bayaran. Para hindi kayo malito, kasi dalawa yung nakalagay, minimum amount due at saka yung terms nga na iba-iba, which is yung may total amount due, may total account balance, iba-iba. Tapos tips lang guys, kapag nagbabayad kayo ng credit card bills ninyo, make sure na i-check nyo siya ng tama. Bakit? Kasi kahit may natirang sentavo dyan, may automatic kayong penalty na babayaran. So, sayang yun. Kaya naman kung ako sa inyo, halimbawa may 0.25 cents, gawin nyo ng whole number. Halimbawa, 75,350.73 centavo, gawin nyo ng yung 73 as peso. Halimbawa, 73, gawin nyo ng 75,054. Halimbawa, ganun. Gawin nyo ng whole number, kumbaga, para hindi kayo malito. So, ito, bawat credit card company may kanya-kanyang terms nga sinasabi ko sa kailangan yung bayaran ng buo. So, halimbawa, yung RCBC guys, is yung terms na ginagamit nila doon is total balance due. Yun yung kailangan mong bayaran sa statement of account nyo. Sa BDO is outstanding balance. Sa Union Bank, which is yung Citibank dati na credit card, Union Bank na ngayon, statement balance. Tapos sa HSBC, total account balance. Sa PNB, total amount due. Sa China Bank, statement balance. Sa S2S, total statement balance. Sa BPI, total amount due. Then sa Metrobank, total amount due.
Sa AUB naman, total amount G din. Sa Theory Bank, total amount G din. Guys, lagi yung tatandaan sa statement of account nyo, kung ano yung malaking amount doon, yun yung dapat yung bayaran ng buo. Huwag kayo doon tumingin sa maliit. Kasi pag yung maliit din yung binayaran nyo, magkakaroon kayo ng interest. Ganun siya, guys. At saka yung maliit na yon, yung minimum amount due na yon, kapag mas mababa doon yung binayad nyo, magkakaroon kayo ng penalties, guys. Totoo yan. Kaya kung ako sa inyo, yung malaking amount yung bayaran nyo para sure na wala kayong charges, wala kayong interest, safe yung record nyo. Malinis at wala kayong poproblemahin. Yun guys, recap lang tayo sa dapat tandaan kapag nagbabayad kayo ng credit card. Kapag may decimal point, siguraduhin mong i-whole number mo. Halimbawa, 75,553.75, gawin yung 75,554 para sure. Then, tandaan nyo rin na yung sa statement of account, kailangan yung bayaran dun is yung mas malaking amount para hindi kayo magkaroon ng utang or charges. Yun lang po at maraming salamat sa panonood guys. Sana may na-share ako at may natutunan kayo. Kung bago ka pa lang sa channel ko guys, please don't forget to subscribe for more videos. Bye-bye!